So, hello everyone. My name is Francis Dave Cañete. So, kani nga video is explain ako ang mini system integration experiment nga nagagamit og Java. So, kani nga project is naga-show kung how two small system nga naga-work together using integration. So, first, i-describe nako ang mga components sa system. So, ang ako ang project is nasiya two components nga ginatawag og subsystem A and subsystem B. So, parehas sila simple Java programs pero na sila lahi nga rules. So, karon i-identify nako ang subsystem and i-explain nako ang ilahang rules. So, ang subsystem A is data provider. So, ang role niya is naga-create siya og student data and gina-save niya into a file nga ginatawag og JSON student.json. So, sa code, ang subsystem A is naga-create siya og student information such as ID, name, and course. And then, gina-write niya in JSON format. So, pasabot ana ang subsystem A is responsible siya for producing and sharing data. So, sa subsystem B is data consumer. So, ang role niya is nagaread siya sa student.json file nga gi-create sa subsystem A. So, after reading sa file, it process the content and gina-display niya ang student information sa screen. So, ang subsystem B is naga-depend ra siya kung unsa ang data nga gikan sa subsystem A. So, next, i-explain nako kung ang integration model nga gigamit. So, ang integration model nga gigamit na kuan sa kaning experiment is data integration. So, choose na ko ang data integration because subsystem A and subsystem B nag-communicate sila by sharing data through a file. So, ang subsystem A is dili siya directly nga nag-call sa subsystem B. So, instead, naga-provide siya og data and ang subsystem B naga-read and ginagamit niya ang data. So, karon i-demonstrate na ko ang integration. So, first, i-run na ko ang subsystem A. So, pag mo run siya is nag-create siya og student.json file successfully. So, after ana, i-run ako ang subsystem B. So, sa subsystem B, gina-read niya the same sa JSON file and print the student ID, name, and course. So, kani siya is nagapakita kung ang integration is working because ang data is naga-flow siya from subsystem A to subsystem B. So, next, i-reflect na ko siya on the integration pain points. So, one pain point is data format mismatch. So, ang subsystem B expect the JSON data to follow a specific structure. So, if ang format is nag-change, ang subsystem B murag mo fail siya nga i-read ang data correctly. So, ang another issue na is manual parsing. So, since wala man ta nag-use og JSON library, so kailangan nato i-manually split and clean ang data which nga makakos siya og error. So, kani siya is similar ni siya sa ETL nga where ang data need niya nga i-extract, transform, and loaded properly. So, finally, I will relate
I will relate my experiment to real world integration. So in real life ang eskwelahan is nagagamit muna sila integration para sa enrollment system, no. So isa sa example ana is ang isa ka system is nag-store siya og student data, and another system is gi-read niya para sa report or billing. So banks, HR system, and finance software is also nagagamit na sila og data integration para mag-share og information between sa system. So kani siya nga simple project is ginatabangan ta kung unsaon pag understand ang real system nga mag-communicate using shared data.